Ang pagligo araw-araw ay gawain natin upang maiwasan na mapinsalan ng dumi ang ating katawan. Ito ay ginagawa 2 beses o higit pa sa isang araw kapag madumi ang ating katawan. Ito din ay mabuti sa ating katawan sapagkat pinupuksa nito ang dumi o bakterya na naging sanhi ng sakit. Marami ang nagsasabi na ang pagligo ng kulang sa tulog ay nagiging sanhi ng pagkabulag. At ito ang pinaka hindi totoo o nakakabaliw na bagay na laging sinasabi ng iba. Sa madaling salita, ito ay kalokohan lamang. Hindi ito naging dahilan ng pagkabulag ng isang tao. Iba't iba ang nagiging epekto ng pagligo sa bawat isa. Ito ay mas napapagising pa sa iyo at ang iba naman ay nagiging dahilan ng lalong pagkapagod. Kailangan mong isipin kung ano ang magiging reaksyon ng iyong katawan at kung ano ang plano mong gawin pagkatapos maligo. Maaaring ito ang nagbibigay ng lalong pagkakapagod kaysa dati. Kung ikaw ay lalabas at manatiling gising buong araw, ang epekto nito ay makakaramdam ka ng labis na kalungkutan, pisikal na hirap sa katawan at isisira sa iyong immune system at maging dahilan ng iyong sakit. Mas mainam na laging tandaan ang katawan ng tao ay hindi lamang ginagawa upang magtrabaho sapagkat kailangan din itong magpahinga, lalo na sa gabi. Ang katawan natin ay kailangan magpahinga dahil sa mahabang araw. Ngunit karamihan ang pagpapahinga sa gabi ay hindi ginagawa ang dapat sapat na tulog. Ang palaging gawain ito ay nagdudulot ng maraming dahilan tulad ng insomnia o minsan ang pagkatapos ng trabaho kahit nakating gabi na. Gayunpaman, hindi dapat ginagawa ang pagpupuyat, ngunit ang katawan natin ay patuloy pa din sa paggawa ng mga gawain. Ang kailangang gawin natin sa gabi ay magbigay ng sapat na oras sa katawan upang magpahinga. Kung palaging naligo kahit napuyat, nakakaranas tayo ng init ng katawan, ano ang mangyari kung ang temperatura ng katawan ay mainit at bubuhusan ng malamig na tubig? Narito ang kasagutan. Kapag iniligo ang mainit na katawan, mas lalong iigting ang init na nararamdaman sa katawan. Ang katawan ng tao ay biglang nagbabago ng temperatura. May hanggang salita sa kasong ito. Halimbawa, babasaging baso na may mga 5 mainit na tubig. Isipin mo na ang mabasaging baso na nilagyan ng mainit na tubig, katapos ay pinalitan ng tubig na may lamang yelo. Ang resulta nito ay mabibiyak at mababasag ang baso. Ganoon din ang ating katawan. Dahil sa pagod at kulang sa tulog, ang temperatura ng ating katawan ay mainit. Oras na maligo tayo, ang mainit na katawan ay biglang binubuhos ng malamig na tubig na magdudulot sa atin ng pagkasakit. Pagkatapos ng gabing walang tulog, mas maganda na unang ipahinga ang sarili bago maligo. Ang pagligo ng walang tulog ay masama at dapat iwasan. Narito ang dapat gawin bago maligo.